Una nating narinig ang bundok ng Carmelo na matatagpuan sa Hilagang Israel, sa Lumang Tipan, sa mga salaysay kay Propeta Elias. Ibig sabihin ng salitang Carmel sa wikang Hebrew ay sariwa o ubasan ng Panginoon. Sa bundok ng Carmelo, naganap ang pagtatanggol ni Propeta Elias sa pananampalataya ng bayang Israel laban sa mga pari at propeta na sumusunod noon sa mga Diyos-Diyosan. Sumagot sa pamamagitan ng apoy ang tunay na Diyos at pinuksa ang mga kampon ng Diyos-Diyosan. Noong ika-12 siglo ay may mga ermitanyo na nanirahan sa bundok ng Carmelo. Doon sila nagtatag ng orden at itinalaga nila si Maria bilang kanilang pintakasi. Kulay kayumanggi o brown ang kasuotan ng mga miyembro at dito hinango ang kulay ng eskapularyo. Kabilang sa mga Carmelites na idineklarang banal ng simbahan ay sina Santa Teresa ng Avila, Santa Teresita ng Lisieux, San Juan de la Cruz at marami pang iba. May sangay para sa mga lalaki at para sa mga babae. May mga Carmelite na namumuhay bilang monghe o mongha. Mayroon rin namang nasa aktibong pamumuhay. May mga laiko rin na nagdadala ng diwa ng Carmelite spirituality sa kanilang ordinaryong pamumuhay. Noong ika-16 ng Hulyo, 1251, habang nananalangin ang pangkahalatang leader ng grupo noon na si San Simon Stock sa kanyang selda sa Inglaterra, dahil na rin sa mga pag-uusig at pagsubok na kinaharap ng komunidad, nagpakita si Maria kasama ang mga anghel sa langit. Hawak niya ang batang Jesus at ang eskapularyong kayumanggi at nagwika, "Kunin mo, mahal kong anak, ang eskapularyong ito. Tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo at bilang natatanging testamento din ng biyaya at pangako ng kapayapaan. Ang sinumang papanaw na suot ito ay hindi maghihirap sa walang hanggang apoy." Ang mahal na birhen ang kinikilalang reyna ng Carmelite Order. Siya ang bulaklak ng Carmelo.